Hello guys! Welcome po dito sa Salem, Massachusetts at pupunta po tayo ngayon sa burol ng gallows kung saan ibinibitay ang mga pinaghihinalaang mangkukulam. Ang mga pangyayari dito sa burol ng gallows ay hindi lamang tungkol sa mga akusasyon ng pangkukulam, kundi malinaw ding pagpapakita ng kapangyarihan ng batas at ng mga institusyong nasa likod nito. Ang pampublikong pagbitay noon ay hindi lamang simpleng parusa. Ito ay isang malakas na simbolo ng kontrol. Sa paningin ng pamahalaan at simbahan, ang ganitong gawain ay paraan upang ipakita sa buong komunidad na sila ang may awtoridad sa pagpapanatili ng kaayusan. Sa pamamagitan ng hayagang pagpapatupad ng parusa, ipinapakita nila na ang sinumang lumabag sa batas o kahit pinaghihinalaan lamang ay may kapalit na mabigat na konsekwensya. Dito sa burol ng gallows, ang idea ay hindi lang pagpaparusa sa individual kundi pagpapalakas ng takot at respeto sa sistema ng batas. Ang mismong pagdaraos ng pagbitay sa harap ng publiko ay nagsisilbing paalala na ang kapangyarihan ng pamahalaan at simbahan ay hindi dapat questionin. Ang nakikita ng mga tao ay hindi lamang isang krimen na pinarurusahan, kundi isang malinaw na mensahe. Ang kaayusan ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa panahong iyon, magkasama ang impluwensya ng relihiyon at gobyerno, kaya ang batas ay hindi lamang legal na usapin, kundi may bigat din na moral at espiritual. Dahil dito, ang pampublikong parusa ay nagiging instrumento upang ipakita na ang paglabag sa batas ay hindi lang kasalanan sa lipunan, kundi pati na rin sa paniniwala ng komunidad. Sa madaling salita, ang burol ng gallows at ang mga pagbitay na naganap dito ay sumisimbolo kung paano ginamit ang batas bilang kapangyarihan.